Kabanata 2881. Sinamantala ni Holber ang bihirang pagkakataong iyon. Iwinasiwas niya ang mahabang sibat sa kanyang kamay at agad na nagliwanag ng matindi ang kanyang banal na sandata na tila isang makinang na bagong buwan. Sumugod ang sibat na parang kidlat. Ang matalim nitong dulo ay nag-ipon ng sunod-sunod na kapangyarihan ng mga batas at malakas na hamati patungo kay Daryl. Dahil sugatan na mula sa biglaang pag-atake ng Green Emperor's Tower, hindi na kayang umiwas ni Daryl sa paparating na atake. Tumama ang nakakatakot na sinag ng sibat sa kanyang dibdib. Sumabog ang napakalakas na kapangyarihan nito at agad na basag ang ilan sa mga tadyang ni Daryl at nag-iwan ng malalim at mahabang sugat. Napasinghap si Daryl sa sakit habang tinitingnan ang kanyang dibdib. Ang malaking sugat ay halos maghati sa kanyang katawan at makikita pa ang kanyang mga nabaling buto. Mas delikado pa ang natitirang kapangyarihan ng sibat na may kasamang lakas ng mga batas na patuloy na sumisira sa kanyang semi-immortal na katawan, kaya hindi niya magawang pagalingin ang sugat. Ang pulang dugo ay tumulo sa maitim na lupa na parang ulan at agad nagpatubo ng hindi mabilang na mga halaman. Ang dugo ng isang semi-immortal ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya at kasama ang kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa, kaya nitong buhayin ang kalikasan sa malawak na lugar. Severin, ikaw na walang hiya, sigaw ni Daryl na parang isang mabangis na hayop habang hawak ang kanyang sugat. Matindi niyang tinitigan si Severin sa malayo. Kung hindi dahil sa biglaang pag-atake ni Severin, hindi sana siya tatamaan ng sibat. Sa simula, kaya niyang sabayan ang 4 na kalaban dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, ngunit nagbago ang sitwasyon nang siya ay malubhang masugatan. Bagaman ang kanyang lakas ay nasa hangganan na ng pagiging tunay na immortal, may limitasyon pa rin kahit ang pinakamalakas na semi-immortal. Alam ni Daryl na hindi niya kayang ipagpatuloy ang laban dahil lalo lamang siyang mahihirapan habang tumatagal. Posible rin na mapagod siya at tuluyang matalo sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake ng kanyang mga kalaban. Hindi maiwasan ni Daryl na mapuno ng galit kay Severin sa ganitong sitwasyon. Ngunit dahil napapalibutan siya ni Holber at ng iba pa, hindi niya kayang ilihis ang kanyang atensyon upang patayin si Severin. Ang pakikipaglaban habang nagiging pabaya ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa kalaban upang siya ay mapatay. Kahit sinong bihasang mandirigma ay hindi gagawa ng ganitong pagkakamali, lalo na at 4 ang kanyang kalaban. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng panibagong matinding pinsala. Kaya napilitan si Daryl na pag-isipan muli ang kanyang kalagayan. Sina Gren at Baldwin ay parehong nasugatan at tumakas na. Walang mabuting mangyayari kung mananatili pa ako rito at lalaban, sa isip ni Daryl. Sa ganitong pag-iisip, isinantabi niya ang balak na wasakin ang East Plain at nagsimulang maghanap ng paraan upang makatakas. Samantala, nang maramdaman ni Holber ang paghina ng aura ni Daryl, ngumiti siya at sinabi kay Severin. Magaling, Severin. Hindi kalayuan, mabilis na kumuha si Coogan ng isang kaong jade mula sa kanyang bulsa. May paggalang niyang sinabi kay Severin. Severin, salamat sa pagpunta mo sa East Plain upang tumulong at iligtas ang angkan ng Burke at ang angkan ng Menzie mula sa pagkawasak. Ang bagay na ito ay isang kayamanan ng angkan ng Menzies at ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Si Egbert ay tumingin din kay Severin ng may paghanga. Ang isang level 8 Supreme Paragon ay hindi natakot sa isang semi-immortal at nagawa pang magsagawa ng biglaang pag-atake laban dito. Naalala ni Egbert ang mga balita tungkol sa pambihirang talento at lakas ni Severin. Sigurado siya na sa ganitong kakayahan, balang araw ay magiging isang makapangyarihang semi-immortal o maging isang tunay na immortal si Severin. Sa pag-iisip na iyon, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Severin gamit ang Divine Sense. Severin, pipigilan namin ang halimaw na ito. Gamitin mo ng mabuti ang iyong banal na sandata at maglunsad ka pa ng mga biglaang pag-atake. Si Severin na matagumpay na naka-ambush kay Daryl gamit ang Green Emperor's Tower ay hindi napigil ang makaramdam ng labis na saya habang pinagmamasdan ang galit ngunit hindi makagalaw na kalagayan ni Daryl. Sa kabila ng lakas ni Daryl, napalibutan na siya ng mga semi-immortal na matatanda. Hanggat napipigilan nila siya, may pagkakataon silang malubhang masugatan siya. Kapag nangyari iyon, matatapos na ang krisis sa East Plain. Matapos marinig ang mensahe ni Egbert,
agad na lumipad si Severin sa himpapawid. Sumiklab mula sa kanya ang aura ng isang level 8 Supreme Paragon at nagtipo ng banal na liwanag sa kanyang palad. Sa tulong ng enerhiya ng espasyo na bumalot sa Green Emperor's Tower, sinamantala niya ang pagkakataon upang muling magsagawa ng biglaang pag-atake kay Daryl. Sugatan na si Daryl at pinipigilan ng mga semi-immortal kaya wala siyang depensa laban sa ambush ng tore. Muli siyang tinamaan ng banal na sandata at halos maging dagwang anyo ang kanyang matibay na katawan. "Arg, hinahanap mo ang kamatayan," sigaw ni Daryl sa matinding galit. Ang katotohanan siya na isang makapangyarihang semi-immortal ay paulit-ulit na inaambush ng isang level 8 Supreme Paragon ay lubos na ikinagalit niya. Matagal na sana niyang napatay si Severin kung hindi lamang siya napipigilan ng mga semi-immortal. Habang sumisigaw si Daryl, ang mga espiritual na sandata nina Egbert at Holber sa magkabilang panig niya ay naglabas ng napakalakas na aura at sabay na tumama sa kanya ng napakabilis na halos hindi niya napansin. Dahil sa panibagong matinding pinsala, halos sumabog sa galit si Daryl. Naputol ang isa niyang braso, nadurog ang kanyang tadyang at lumubog ang kanyang dibdib. Dumilim ang kanyang mukha habang nakikita na unti-unting nakakalamang sina Holber. Alam niyang kung hindi siya aalis, maaari niyang maranasan ang sinapit ni na Baldwin at ng iba pa. Tumingin siya kay Severin nang may matinding galit at intensyong pumatay. Kung hindi dahil kay Severin na paulit-ulit na sumisira sa kanyang plano, matagal na sana niyang nilamon ang mga semi-immortal na iyon. Paano siya hindi magagalit habang nakikita niyang unti-unting nawawala ang kanyang landas patungo sa immortality? Sa huli, pinili niyang umatras pansamantala. Binalot niya ang kanyang katawan ng napakaraming demonyong enerhiya at agad na naglaho sa espasyo. Nang tuluyan ng hindi maramdaman ang kanyang presensya, saka lamang kumalma ang sitwasyon sa larangan ng labanan. Bumaba si Holber mula sa langit at lumapit kay Severin na may kasiyahan sa mukha. "Severin, tunay mong pinatunayan ang iyong sarili bilang disipulo ng Grundy Uno Sacred Land. Kung wala ka hindi namin siya basta mapapaalis." Sumunod si Egbert at hinaplos ang kanyang balbas habang nagsasalita. "Severin, bumisita ka sa akin kapag may oras ka. Namamangha ako na kaya mong sugatan ng malubha si Gren kahit level 7 Supreme Paragon ka pa lamang." Ang mga matatandang semi-immortal ay pawang humanga at pinuri si Severin. Nasaksihan nila ang buong laban nito laban kina Baldwin at Gren. Ang masugatan ng ganoon si Gren na may kapangyarihan ng semi-immortal habang level 7 pa lamang ay hindi pa naririnig sa buong Blue Realm. Dagdag pa rito, ang pag-ambush niya kay Daryl ang naging dahilan ng pagbabago ng sitwasyon hanggang sa mapilitang umatras si Daryl. Nanatiling mapagkumbaba si Severin sa kabila ng mga papuri. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabi, "Hindi ko maaaring akuha ng lahat ng papuri. Hindi lamang nanalakay ang mga demonyo sa East Plain kundi nagdulot din ng pagkamatay ng ilang semi-immortal. Isang napakasamang pangyayari." Nang marinig ito, lalo pang nagustuhan ni Egbert si Severin. Nakita niya ang balanse nito, hindi labis na mapagkumbaba at hindi rin mayabang at may natatanging talento. Ang isang level 8 Supreme Paragon na kayang talunin ang semi-immortal ay maaaring hamunin kahit ang tunay na immortal balang araw. Samantala, sa malayo, napuno ng inggit ang mga mata ni Algernon habang pinapanood si Severin na masayang nakikipag-usap sa mga semi-immortal. Nasaksihan niya ang pag-angat ni Severin mula sa Starry Sky Battle Space hanggang sa pagiging isang level 8 Supreme Paragon na kayang talunin ang semi-immortal. Sa pagtingin niya kay Severin na nasa tuktok ng Blue Realm at nangingibabaw sa lahat, tila tinatahak ang 9 na kalangitan at 10 mundo habang siya ay naiwan, naramdaman ni Algernon na hinding-hindi niya ito maaabot sa buong buhay niya. Kasabay nito, lihim na nakaramdam ng ginhawa si Algernon dahil hindi niya gaanong nagalit si Severin noon sa Starry Sky Battle Space. Kung hindi, maaaring hindi na siya umabot sa kasalukuyan. Habang pinagmamasdan ng mga guho sa kanyang likuran na dating lupang ninuno ng angkan ng Menzi, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Sa sariling pagsabog ng matandang Menzi at pagkawasak ng libo-libong milya ng kanilang teritoryo, tiyak na magiging mas mahirap ang kinabukasan ng kanilang angkan. Tumingin si Algernon kay Severin na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga semi-immortal na matatanda at napuno ng determinasyon ang kanyang mga mata.
Samantala, nagpasya si Severin na umalis na dahil pansamantalang ligtas na ang East Plain. Sa pagkakataong ito, nagsagawa ng malawakang paglusob ang Grundy Uno Sacred Land, kaya kung sakaling hindi tanggapin ni Daryl ang pagkatalo at umatake sa Sacred Land, maaaring hindi sapat ang kanilang depensa. Sa pag-iisip na ito, nagbigay galang si Severin sa mga semi-immortal sa kanyang harapan at sinabi, "Mga iginagalang na nakatatanda, ngayong tapos na ang labanan sa East Plain, kailangan ko nang bumalik sa aking sekta." Nang makitang aalis na si Severin, si Egbert na may mataas na pagtingin sa kanya ay nagsalita ng may kasiyahan. "Severin, dahil nagmula pa kayo sa Midland, bakit hindi muna kayo manatili rito sa East Plain? Maaari kayong bumisita sa aming mga tahanan at hayaan ninyo kaming magpakita ng aming pasasalamat. Hindi lamang ito simpleng alok ng pagiging magalang. Dahil higit kalahati ng 8 dakilang angkan ng East Plain ay nawasak na, tanging ang mga Cain, Gar, Padilla at Estrada na lamang ang natira. Sa pagkawala ng karamihan sa mga semi-immortal at malaking bilang ng mga disipulo, mahihirapan ang mga natitirang pamilya na pigilan ang plano ni Daryl kung wala ang tulong ng Grundy Uno Sacred Land. Hindi pa kasama rito na may suporta si Daryl mula kina Baldwin at Gren, isang makapangyarihang clone ni Anstora at isang tunay na semi-immortal. Sumingit din si Holber. "Severin, bakit ka nagmamadali?" Ngumiti siya at nagpatuloy. "Malaki ang pinsalang dinulot ng pananakop na ito sa East Plain. Kung mangyari ulit ito, mas mabuti kung magtutulungan tayo. Bakit hindi natin pag-usapan ang kooperasyon ngayon?" Matagal nang narinig ni Holber ang tungkol sa ugnayan ng Delhi at ng Barbaro ng North Sea pati na ang alyansa nila sa Grundy Uno Sacred Land. Nang salakayin ng Delhi at North Sea noon, ang Grundy Uno Sacred Land ang unang tumulong. Dahil sa kinahaharap na sakuna ng East Plain, wala silang ibang pagpipilian kundi seryosohin ito. Ang pinaka-kinatatakutan ni Egbert ay ang muling paglusob ni Daryl matapos umalis si Severin. Kaya kung makabubuo sila ng alyansa sa Grundy Uno Sacred Land, magkakaroon sila ng sapat na suporta sa hinaharap. Nauunawaan ni Severin ang kahulugan ng kanilang mga salita. Matapos mag-isip sandali, tumanggo siya at sinabi, "Kung ganoon, mananatili muna ako." Ngumiti si Egbert dahil alam niyang may posibilidad na mabuo ang kooperasyon kung mananatili si Severin. Agad niyang sinabi, "Pumunta tayo sa aking lugar. Sumunod kayo sa akin." Pagkasabi nito, agad lumipad ang mga semi-immortal at naglaho na parang mga sinag ng liwanag. Sina Rinald, Wallet at ang iba pa sa Summon Airship ay sumunod din. Sa kabilang panig, ang pinuno ng angkan ng Burke, Menzies at Haynes kasama ang kanilang mga disipulo ay tumangala rin at sumunod. Matapos lumipad ng libo-libong milya, napunta ang tingin ni Severin sa isang napakaganda at maunlad na lungsod. Sa paliwanag ni Egbert, nalaman ng grupo na ang lungsod na iyon ang lupang ninuno ng angkan ng Cain. Pagdaan sa pormasyon na bumabalot sa lungsod, pumasok sila sa tahanan ni Egbert na parang isang maringal na parada. Agad nagdala ng tsaa ang mga tagapaglingkod nang sila ay makaupo sa pangunahing bulwagan. Hawak ni Severin ang mabangong espiritual na tsaa habang pinagmamasdan ang paligid. Nakita niya ang mga kinatawan mula sa angkan ng Menzies, Burke at iba pa na nawala ng mga semi-immortal dahil sa pag-atake ni Daryl. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at nagsalita, "Mga kaibigan, malakas ang puwersang dinala ng mga demonyo sa pagkakataong ito, at si Baldwin ay isa palang clone ni Anstora. Tanging sa pagkakaisa lamang tayo magkakaroon ng lakas upang ipagtanggol ang ating sarili." Si Egbert na nakaupo sa unahan ay agad sumang-ayon. Ibinaba niya ang kanyang tasa at tumayo. "Tama ang sinabi mo. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan natin maiiwasan na isa-isa tayong talunin ni Daryl." Tumanggo si Holber habang si Alaric ng angkan ng Estrada ay nag-isip ng malalim. Ang matandang pinuno ng angkan ng Padilla ay nagpahayag din ng pagsang-ayon. Nang makita na sumang-ayon ang 4 na semi-immortal, ngumiti si Severin. Bago pa siya muling magsalita, tumayo si Coogan, ang pinuno ng Burke. Nagbigay galang muna siya bago nagsalita ng matatag. Sumasang-ayon ang angkan ng Burke. Agad ding tumayo ang pinuno ng Menzies at nagsabi. Sumasang-ayon din ang angkan ng Menzies sa pakikipagtulungan. Kasunod nito, nagpahayag din ng suporta ang mga matatanda mula sa Gar at Haynes. Nang makitang walang tumutol,
nakaramdam si Severin ng labis na saya. Sa tulong ng mga angkang ito, kahit makawala si Ans Torres sa hadlang, magkakaroon sila ng lakas laban dito. Hindi kalayuan, mabilis na inilabas ni Coogan ang isang kahon ng jade. May paggalang niyang sinabi, "Severin, salamat sa pagpunta mo sa East Plain at sa pagliligtas sa angkan ng Burke at Menzie mula sa pagkawasak. Ang bagay na ito ay isang kayamanan ng angkan ng Menzie at ibinibigay ko ito sa iyo ngayon." Tinanggap ni Severin ang kahon. Nang bahagya niya itong buksan, sumabog ang makukulay na banal na liwanag mula sa loob. Kasabay nito, isang napakalalim na aura ng mga batas ng langit at lupa na may kasamang kapangyarihan ng espasyo ang sumugod paitaas. Sa loob ng kahon, nakita niya ang isang maliit na piraso ng metal na naglalabas ng makukulay na liwanag. Hindi niya napigil ang mamangha, ito ay banal na ginto. Nagulat din ang lahat ng naroon. Agad tumayo si Holber habang si Alaric ay napanganga sa pagkabigla. Rainbow Divine Gold. Ang Rainbow Divine Gold ang nangunguna sa 10 banal na ginto, dahil taglay nito ang mga batas ng espasyo. Lalong nagulat si Severin. Akala niya ay isang halamang pang-ika-9 na antas o ibang kayamanan ang ibibigay sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay banal na ginto. Matapos makabawi, agad niyang sinabi kay Coogan, "Coogan, napakahalaga ng regalo na ito. Hindi ako karapat-dapat tumanggap nito." Ang bawat piraso ng banal na ginto ay ginagamit sa paggawa ng mga banal na sandata at napakabihira nito sa mundo. Ang pagbibigay ng ganitong kayamanan ng angkan ng Burke ay tunay na kahanga-hanga. Karapat-dapat silang tawaging sinaunang angkan na kayang magbigay ng ganitong halaga. Nalungkot ang mukha ni Coogan nang tumanggi si Severin. "Severin, ang matanda ng aming angkan ay namatay at ang pundasyon ng Burke ay winasak ni Daryl. Maliban dito wala na akong maya-alok. Kahit mahalaga ang banal na ginto, sinasabi rin na ang magandang kabayo ay nangangailangan ng magandang gamit. Ikaw ay may pambihirang talento at ikaw ang pinaka-nagniningning sa panahong ito. Kung aabot ka sa pagiging immortal, sana ay alagaan mo ang aming angkan at nais din naming mapabilang sa Grundy Uno Sacred Land para sa ganap na proteksyon." Hindi alam ni Severin kung tatawa o maiiyak sa narinig. Ipinapakita ng angkan ng Burke ang kanilang katapatan sa kanya. Sa pamamagitan ng banal na ginto at kanilang paninindigan, nahirapan siyang tumanggi. Ang tukso ng banal na ginto ay napakalakas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2885. Nalungkot si Coogan nang makita niyang tila nagdadalawang isip si Severin at parang tatanggi. Bago pa tuluyang masira ni Daryl ang depensa ng angkan ng Burke, ilang mahahalagang bagay lamang ang naisalba ni Coogan upang makatakas. Sa huli, tumakas siya patungong Midland upang humingi ng tulong sa Grand Luno Sacred Land. Sa madaling salita, wala na siyang ibang maya-alok kundi ang Rainbow Divine Gold. Ang tanging dahilan kung bakit nais niyang sumama kay Severin ay upang mabigyan ng kinabukasan ang natitirang miyembro ng kanilang angkan. Hindi na sila maaaring manatili sa East Plain dahil maaaring bumalik si Daryl anumang oras matapos umalis si Severin at ang iba. Kapag nangyari iyon, hindi tiyak kung kakayanin nina Egbert, Holber at iba pang matatanda na pigilan si Daryl. Ang kapangyarihan nito ay nasa rurok na ng pagiging semi-immortal matapos pa nitong masipsip ang dugo at asensya ng iba pang semi-immortal. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng Rainbow Divine Gold ay parang pag-anyaya ng kapahamakan. Sino ang maniniwala na ang isang taong tulad niya na nawala ng lahat ay may hawak na ganitong kayamanan? Kaya niya ito ibinigay kay Severin upang umasa na tatanggapin ng Grand Luno Sacred Land ang natitirang miyembro ng Burke at mabibigyan sila ng ligtas na tirahan. Nang makita niyang nag-aalangan pa rin si Severin, lalong nalungkot si Coogan at yumuko ng malalim. "Severin, pakiusap, tanggapin mo ito. Ang angkan ng Burke ay gagawin ang lahat ng iyong iuutos sa hinaharap." Matapos ang pagsalakay ng mga demonyo, napagtanto rin ni Coogan na si Severin ay tiyak na aabot sa pagiging immortal dahil sa kanyang pambihirang talento. Kaya nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makabuo ng ugnayan. Kapag naging tunay na immortal na si Severin, mas mahirap na itong gawin. Si Holber naman ay ngumiti matapos mapawi ang kanyang pagkabigla.
Severin, bakit ka nagdadalawang isip? Tanggapin mo na ang kabutihang loob ng angkan ng Burke. Severin, naiinggit kami sa iyo. Ang Rainbow Divine Gold ay sapat upang makalikha ng napakalakas na banal na sandata, sabi ni Egbert habang napapabuntong hininga. Kung wala si Severin, maaaring inagaw na ni Egbert ang Rainbow Divine Gold, dahil isa ito sa mga pangunahing materyales sa paggawa ng banal na sandata. Ngumiti si Severin ng bahagya. Kung ganoon, tatanggapin ko ito. Nang sandaling tumigil, nagpatuloy siya. Kugan, tinatanggap ko rin kayong lahat sa Grand Luno Sacred Land. Matapos mamatay ang semi-immortal ng Burke at ang marami sa kanilang mga matatandang Supreme Paragon, si Kugan na lamang na level 9 Supreme Paragon at humigit kumulang 10 Royal Paragons ang natira. Ang pagsama nila sa Sacred Land ay magpapalakas sa puwersa ng Grand Luno Sacred Land, kaya agad itong tinanggap ni Severin. Nakaramdam ng malaking ginhawa si Kugan nang tanggapin ni Severin ang Rainbow Divine Gold. Sa ilalim ng proteksyon ng Grand Luno Sacred Land, hindi na nila kailangang mangamba sa East Plain. Nang makita ito, agad lumapit si Hepman at nagbigay galang kay Severin. Severin, salamat sa pagliligtas sa angkan ng Menzi. May regalo rin ako para sa iyo. Naglabas siya ng maliit na puting bote at binuksan ito. Agad sumabog ang berdeng liwanag at isang makapangyarihang aura ng mga batas ang lumabas. Mula rito, isang maliit na tableta na napapalibutan ng makukulay na liwanag at naglalaman ng mga piraso ng batas ang dahan-daang lumutang. Agad itong nakilala ni Holber. Iyan ay isang 9th grade enlightenment peel. Nagdulot ito ng malaking ingay at pagkagulat sa bulwagan. Kahit si Kugan nakakabigay lang ng Rainbow Divine Gold ay napatingin din sa tableta. Ang halaga ng 9th grade enlightenment peel ay hindi mababa. Labis na nagulat si Severin dahil tila lalong gumaganda ang mga regalo na ibinibigay sa kanya. Ang enlightenment peel ay ginagamit upang makatulong sa pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa at sa pagpapalakas ng sariling landas. Karaniwan, hindi na kailangan ng ganitong uri ng tableta kapag umabot na sa antas ng Supreme Paragon. Ang isang Supreme Paragon ay ganap nang nahubog ang sarili nitong landas, kaya mayroon na itong malalim na pag-unawa sa katotohanan ng martial arts. Dahil dito, halos walang silbi ang karaniwang enlightenment peel para sa kanila. Ngunit iba ang isang 9th grade enlightenment peel. Isa itong pambihirang kayamanan. Ito ay nilikha mula sa mga batas ng paglikha ng mga sinaunang Grandmaster Alchemist na wala na ngayon, kaya may malakas itong epekto kahit sa mga Supreme Paragon. Sa katunayan, maihahambing ang halaga nito sa Divine Gold. Hindi inaasahan ni Severin na handang ibigay ni Hepman ang ganitong kahalaga na kayamanan. Pinakalma niya ang sarili at tumingin kay Hepman. Hepman, bakit mo ginagawa ito? Huminga ng malalim si Hepman at sumagot. Severin, ang aming matanda ay namatay at ang aming lupang ninuno ay nawasak sa loob ng halos 10,000 milya. Wala na kaming matitirhan sa East Plain kaya nais naming sumama sa inyo sa Grand Luno Sacred Land upang mapanatili ang aming angkan. Natuwa si Severin nang marinig ito. Ang pinsala sa angkan ng Menzi ay hindi nalalayo sa sinapit ng Burke. Isa na lamang na Supreme Paragon at ilang Royal Paragon ang natira sa kanila. Ngunit kung makakasama sila sa Grand Luno Sacred Land, maaari pa rin silang umangat sa hinaharap. Dahil dito, tinanggap ni Severin ang alok ni Hepman. Dahil tinanggap na niya ang Rainbow Divine Gold kanina, tinanggap na rin niya ang 9th grade enlightenment peel. Matapos kunin ang tableta at ilagay sa kanyang lagayan, ngumiti siya at sinabi, "Kung ganoon, maaari kayong sumama sa akin pabalik sa Midland mamaya." Agad gumaan ang pakiramdam ni Hepman at nagpasalamat ng buong galang. Nang makita ito, hindi maiwasang mainggit ang angkan ng Haynes. Ngunit dahil mas kaunti ang kanilang pinsala, ayaw nilang umalis sa East Plain at mapasa ilalim sa iba. Nauunawaan ni Severin ang kanilang iniisip kaya hindi niya sila pinilit. Ang pagpunta niya sa East Plain ay naging napakagandang pagkakataon dahil nakuha niya ang Rainbow Divine Gold at ang 9th grade enlightenment peel. Nagbiro si Holber. Severin, binabati kita. Kahit kami ay naiinggit sa mga nakuha mo. Ang mga matatanda mula sa Gar at Cain ay parehong naiinggit din. Kung hindi lamang nila isinasaalang-alang ang lakas ni Severin at ang suporta ni Adrian, maaaring pinag-agawan na nila ang mga kayamanan.
Matapos ang biro, naging seryoso si Holber. Itinaas niya ang kanyang tasa at nagsalita. Severin, alagaan mo ang angkan ng Burke at Menzies at huwag mong kalimutan ang ating alyansa. Kung sakaling magkaroon ng problema ang Midland, tutulong kami, sabi ni Egbert habang tumatango. Hindi tinanggihan ni Severin ang alyansa dahil malaking tulong ang apat na semi-immortal sa labanan. Ngayong may paparating na sakuna, umaasa ako na magtutulungan tayo upang malampasan ito, sabi ni Severin ng seryoso. Tumango si Egbert. Totoo. Matapos pag-usapan ang detalye ng alyansa, nagpaalam si Severin bandang tanghali. Pinangunahan niya ang daan-daang miyembro ng Burke at Menzies upang sumakay sa summon airship at bumalik sa Midland. Midland Grundy 1 Sacred Land. Maingat na pinahinto ni Severin ang summon airship sa itaas ng tarangkahan ng bundok. Matapos ayusin ang usapin ng alyansa at makabalik mula sa lupang ninuno ng angkan ng Cain patungong Midland, halatang pagod siya sa biyahe. Nang maayos ng nakadaong ang airship, humarap siya kay Reynold na nasa tabi niya at sinabi, "Pakibaba na ang mga disipulo mula sa angkan ng Burke at Menzies habang pupunta ako sa pangunahing bulwagan upang makipag-usap sa pinuno ng sekta." Tumango si Reynold. "Sige, ako na ang bahala sa kanila." Ang mga disipulo mula sa Burke at Menzies ay nasa antas ng Paragon na katumbas ng elite disciple sa sekta. Ngunit dahil sa kaalaman ni Severin tungkol sa kakayahan ng Green Emperor's Tower, nagbukas siya ng maraming cave worlds kaya mabilis ang pagtaas ng antas ng maraming disipulo. Ngayon kahit ang pinakamababang inner disciple sa apat na bundok ay nasa antas na ng Paragon. Upang maging elite disciple, kailangan nilang umabot sa Royal Paragon. Ang mga core disciple tulad nina Francis at Alan ay nasa level 5 Royal Paragon na at sa ibang sekta ay maaari na silang maging pinuno ng maliliit na sekta sa South Sky. Inalis ni Severin ang kanyang tingin at marahang umangat sa isang puting ulap mula sa airship. Kasama sina Hepman at Coogan, diretso silang nagtungo sa pangunahing bulwagan ng First Mountain upang ipaalam kay Amethyst ang nangyari sa East Plain at may talaga ang kanilang mga posisyon. Hindi nagtagal, narating ni Severin ang bulwagan. Paglapit niya sa pintuan ay narinig niya ang boses ni Amethyst. "Severin, natapos na ba ang nangyari sa East Plain?" Pumasok si Severin na may ngiti at isinalaysay ang buong pangyayari habang ipinakilala sina Coogan at Hepman. Nagbago ang ekspresyon ni Amethyst nang malaman ang matinding pinsala sa East Plain at ang pagkamatay ng apat na semi-immortal. Ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam nang malaman niyang ligtas pa rin ang natitirang mga pamilya mula kay Daryl. Labis siyang natuwa nang malaman na nais sumama sa sekta ang mga angkan ng Menzies at Burke. Agad siyang tumayo at tiningnan sina Hepman at Coogan. Dalawang level 9 Supreme Paragon, napakalakas ng kanilang cultivation. Sa Grundy 1 Sacred Land, 6 lamang ang level 9 Supreme Paragon at sila ay sina Amethyst, Reynold, Wallet, Heath, Mona at Cuthbert. Bagamat hindi sapat ang lakas ng isang level 9 Supreme Paragon laban sa semi-immortal, sila ang pundasyon ng malalaking sekta sa Blue Realm. Sa hinaharap, maaari pa silang maging semi-immortal at magtatag ng sarili nilang puwersa. Hindi tatanggihan ni Amethyst ang ganitong pagkakataon. Ngumiti siya at sinabi, "Dahil nais ninyong sumali sa Grundy 1 Sacred Land, paano kung maging elder assistants kayo ng sekta?" Nang marinig ito, agad tumayo sina Hepman at Coogan at nagpasalamat. Alam nila na ang posisyong iyon ay halos kapantay ng mga Peak Masters. Sa kalagayan ng kanilang mga angkan, malaking karangalan na ang maging elder assistant. Para sa karaniwang tao, mahirap na itong makamit. Hindi maiwasan ni Hepman na humanga kay Severin. Determinado siyang samantalahin ang pagkakataon at manatiling malapit sa kanya. Matapos maayos ang usapin nina Hepman at Coogan, nagpaalam si Severin at agad na pinunit ang espasyo upang bumalik mag-isa sa Enchanted Peak. Pagdating doon, napalibutan siya ng makapal na espiritual na hamog at makukulay na liwanag. Gamit ang kanyang divine sense, nalaman niyang ang lahat ng kanyang kasama ay nasa seclusion. Dahil dito, hindi niya sila ginulo at agad siyang pumasok sa kanyang sariling silid pagsasanay. Umupo si Severin nang naka-cross leg sa banig. Matapos magsara ang pinto, dahan-dahan niyang sinabi,
Naging kapaki-pakinabang ang paglalakbay sa East Plain, ngunit ang pilit na pag-abot sa Level 8 Supreme Paragon ay magdulot ng bahagyang kawalang katatagan sa aking pundasyon. Kailangan ko itong patatagin. Ang kanyang breakthrough ay dulot ng pilit na paglinang sa natitirang kapangyarihan ng Celestial Peach sa kanyang katawan at kaunting swerte. Noong panahong iyon, wala siyang pagpipilian dahil sa matinding pag-atake ni Gren. Pagkatapos niyang sugatan si Gren at tumulong kina Holber laban kay Daryl, wala na siyang oras upang patatagin ang kanyang cultivation. Sa pag-iisip na ito, ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata at nagsimulang sumipsip at paikutan ang espiritual na enerhiya sa paligid. Samantala, sa loob ng spiritual world ng Primordial Sacred Land, nakaupo si Daryl sa bakuran habang nababalot ng demonyong enerhiya ang kanyang ulo. Mapotla ang kanyang mukha at puno ng sugat ang kanyang katawan. Ang kanyang semi-immortal na katawan ay tila pinagtagpi-tagpi na lamang. Napunit ang kanyang kanang braso mula sa balikat at may natitirang mapanganib na enerhiya ng batas sa sugat na nagdudulot ng matinding sakit. Mas malala pa ang sugat sa kanyang dibdib na maaaring magdulot ng kanyang kamatayan kung hindi magagamot. Ang dibdib ni Daryl ay unang nasugatan ng sandata ni Holber at muling tinamaan ng Green Emperor's Tower ni Severin na nagdurog sa kanyang mga tadyang. Nadurog ang kanyang mga laman loob at maraming buto ang nabali. Kung hindi dahil sa tibay ng kanyang katawan, matagal na sana siyang namatay. Tiningnan niya ang kanyang dibdib at nagningning sa lamig ang kanyang mga mata. Severin isinusumpa kong babalatan kita ng buhay. Nagliyab sa galit ang kanyang mukha. Kung hindi dahil sa ambush ni Severin, matagal na sana niyang natalo sina Holber. Hindi lamang siya malubhang nasugatan kundi hirap pa siyang patatagin ang kanyang kalagayan gamit ang kakaunting asensya ng dugo ng semi-immortal na kanyang nasipsip. Lalong hindi niya magawang umabot sa pagiging tunay na immortal. Habang tumitindi ang galit ni Daryl, biglang nanginig ang espasyo sa loob ng cave world. Lumitaw si Baldwin na sa katunayan ay si Anstora na nakalaya mula sa Border Sea at ginamit ang anyo ni Baldwin. Ginamit ni Anstora ang alaala ni Baldwin upang bumalik sa Primordial Sacred Land. Plano niyang magtago muna habang pinaplano ang pagiging Lord of the Realm. Ngunit pagbalik niya ay nalaman niyang natalo si Daryl. Nang makita ang kalagayan ni Daryl, ngumisi si Anstora. Daryl, ano ang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Ha, narito ka ba para panoorin ang aking kahihiyan, sagot ni Daryl nang may malamig na tono dahil hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Baldwin. Dahan-daang bumaba si Anstora at pumasok sa bakuran ng walang emosyon. Bakit ko gagawin iyon? Umaasa akong tutulungan mo akong mabawi ang aking tunay na katawan. Dahil desperado si Daryl na gumaling, ngumiti siya ng masama. Kung ganoon ibigay mo ang iyong lakas. Kahit level 9 Supreme Paragon ka lamang sapat na iyon upang pansamantalang pagalingin ako. Sumabog ang aura ni Daryl at isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang sumugod mula sa kanyang mga daliri patungo kay Baldwin. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan niya. Kahit gaano niya gamitin ang kanyang kapangyarihan, hindi gumalaw si Baldwin. Ito ay imposible, sigaw ni Daryl habang napagtanto niyang may mali. Nakatayo si Anstora nang hindi gumagalaw, na parang isang sinaunang puno na hindi matitinag kahit paulit-ulit siyang atakihin ni Daryl. Kumislap ang kanyang mga mata sa malamig na liwanag habang may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Wala talagang imposible. Matapos makalaya mula sa Border Sea, pinag-isipan ni Anstora kung paano niya aangkinin ang posisyon bilang Lord of the Realm. Sa buong Blue Realm, ilan lamang ang kaya niyang pansinin at isa na roon si Severin dahil sa hawak nitong Green Emperor's Tower. Ang pagbabalik niya sa Primordial Sacred Land ay upang tingnan kung may silbi si Daryl sa kanya. Nasa rurok na ng semi-immortal si Daryl ngunit nang makarating siya ay nadismaya siya. May balak pala itong maghimagsik at ngayon ay inaatake pa siya. Biglang nanlaki ang mata ni Daryl sa takot. Kahit ibukan niya ang kanyang bibig ay wala siyang mailabas na salita. Bibigyan sana kita ng pagkakataong maging tunay na immortal ngunit naging walang utang na loob ka. Pati ako gusto mong lamunin, sabi ni Anstora. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang kuko at sa isang galaw ay biglang umangat sa hangin ang katawan ni Daryl dahil sa hindi nakikitang puwersa.
Nanlalaki ang mata at nagpupumigla si Daryl ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig na para bang napipi siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Daryl na ang kaharap niya ay hindi clone, kundi ang tunay na anyo ni Anstora. Habang iniisip niya ito, parang gumapang ang takot sa kanyang ulo at buong katawan. Ngumiti si Anstora at bahagyang dinilaan ang kanyang daliri dahilan upang bumalik sa normal ang espasyo. Kasabay nito, nanginginig na sinabi ni Daryl, Ikaw si Anstora. Hindi ka naman pala ganun ka bobo pero huli na ang lahat sagot ni Anstora na may maamong ngiti na parang isang ordinaryong tao. Ngunit sa mata ni Daryl, ang ngiting iyon ay nakakatakot. Para bang wala siyang halaga sa mundong ito. Galit na galit siya sa sarili dahil hinayaan niyang malunod sa ambisyon. Napagtanto rin niya na may problema ang kanyang Rules of Celestial Demon kaya wala siyang laban. Agad siyang lumuhad, handa akong maglingkod sa iyo. Ang tanging nais niya ay mabuhay ngunit minamaliit niya ang kalupitan ni Anstora. Bahagyang itinaas ni Anstora ang kanyang kamay at sa isang galaw ay nabura agad ang Solar Spirit ni Daryl. Ang kapangyarihan ng isang tunay na immortal na sinusuportahan ng langit at lupa ay hindi kayang labanan ng kahit sinong semi-immortal. Matapos burahin ang kaluluwa ni Daryl, bumulong si Anstora. Kailangan ko rin naman ng papat ang katawan ng isang semi-immortal ay sapat na. Gumawa siya ng hand seal at nagpakawala ng kapangyarihan ng tunay na immortal kasama ang napakalakas na liwanag na bumagsak sa katawan ni Daryl. Biglang sumabog ang demonyong enerhiya at naglabasan ang mga itim na marka sa kanyang balat. Ang teknik ng paggawa ng puppet ay natutunan ni Anstora mula sa alaala ni Baldwin. Para sa isang tunay na immortal tulad niya, isa lamang itong simpleng kakayahan. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, unti-unting nawala ang buhay ni Daryl at napalitan ng mapanganib na aura. Nasiyahan si Anstora sa kanyang ginawa. Isa na siyang semi-immortal na halos maging tunay na immortal. Bilang puppet maaari siyang makipaglaban kahit sa tunay na immortal ng ilang sandali. Kabanata 2870. Samantala, sa labas na mundo, kapag isang semi-immortal ay bumagsak, natural itong magdudulot ng pagluloksa mula sa langit at lupa. Kumikinang ang kidlat, umuugong ang kulog, at bumubuhos ang dugo mula sa kalangitan ng Blue Realm. Isang malalim na damdamin ng kalungkutan ang kumakalat mula sa kaibuturan ng lahat ng nilalang. Kung ikukumpara sa mga kababalaghang panlangit na na-trigger ng pagkakabagsak ng mga semi-immortal noon, ngayon ay mas matindi, at nakikita sa buong Blue Realm. Ang tanawing ito ay agad na nag-alarm sa buong Grundy Uno Sacred Land. Kahit si Severin, na nag-e-ensayo sa training room, ay napilitang itigil ang kanyang pagsasanay. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa langit ng gulat. Isang semi-immortal ang bumagsak. Posible bang muling inatake ni Daryl ang East Plane? Agad na nakipag-ugnayan si Severin sa pamamagitan ng communication pendant kay Holber at sa iba pa mula sa East Plane. Hindi nagtagal, sumagot si Holber na hindi isang semi-immortal mula sa East Plane ang bumagsak. Ito ay nagbigay luna sa kanyang pag-aalala ngunit nag-iwan sa kanya ng labis na pagkalito. Kung hindi semi-immortal mula sa East Plane, sino ito? Posible bang isang semi-immortal mula sa apat na dakilang sacred lands ng Midland? Sa pag-iisip nito, hindi na inisip ni Severin ang kanyang pagpapatuloy ng pagsasanay at agad na tumakbo. Binutos ang puwang hanggang sa marating ang pangunahing bulwagan ng sekta. Tulad ng inaasahan, dahil sa kababalaghan sa kalangitan na dulot ng pagkakabagsak ng semi-immortal, ilang Supreme Paragon Elders ay nagtipon na sa pangunahing bulwagan. May nagbigay ng mainit na bati kay Severin pagdating niya. Si Rinold ay may seryosong nakakunot na noo, may hawak na tasa ng tsaa. Si Heath, nakakabalik mula sa North Sea, ay mukhang nag-iisip. Bukod sa kanila, nandyan din sina Willett, Mona, Cuthbert, pati na rin sina Hepman at Coogan na bagong sumali sa sekta. Pagkatapos umupo ni Severin, sinabi ni Amethyst, lahat, tiyak kong nasaksihan ninyo ang kamakailang kababalaghan. Mukhang isa pang semi-immortal ang nakaranas ng malas. Si Daryl ay isang totoong abala. Nagdulot siya ng kaguluhan sa loob lamang ng kalahating araw, sabi ni Rinold sa malalim na tinig niya. Si Willett, na naglalabas ng matalim na sword wheel, ay dahan-daang nagsalita.
Dahil paulit-ulit tayong inatake ng Primordial Sacred Land at ng mga demonyo, bakit hindi tayo magsagawa ng kontra-atake? Ang mungkahi ni Wallet ay nagpasiklab ng mainit na diskusyon sa mga naruroon. Marami ang sumang-ayon sa kanyang dahilan. Una, halos naubos na ang Evil Tribe, na ang matandang guro nilang si Horia ay bumagsak, kasunod ng pagkamatay ng sect leader na si Seren. Ngayon, ilang walang saysay na cultivators na lamang ang natira. Tungkol naman sa Yellow Ghost Tribe, si Gren ay labis na nasugatan ni Severin sa East Plain, at ang kanilang sect leader ay napatay. Malayo na sa dating lakas ang kanilang kakayahan. Ang pagsasagawa ng kontra-atake laban sa dalawang demonyong tribo ay maaaring makakuha ng mahalagang yaman, na makakatulong upang mapabilis ang pagsasanay ng mga disipulo. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, pumayag si Severin, tama si Wallet. Masyadong malapit ang Primordial Sacred Land, lalo na't aktibo pa si Daryl. Mas mabuting unahin muna ang mga demonyo. Hindi lang tayo makikinabang, mababawasan din ang panganib na atakihin tayo mula sa lahat ng panig. Tumayo si Hepman, na puno ng layuning pumatay, sumasang-ayon din ako. Malubha ang pinsalang natamo ni Daryl sa labanan sa East Plain kaya hindi niya kayang suportahan ang estado ng Season at Las Bonerkad. Sumang-ayon din ako, isang gintong pagkakataon ito para sa atin, sect leader. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Nang makita ang universal na pagsang-ayon ng mga naruroon, buong puso na inaprubahan ni Amethyst.